craving for something sweet? What if sabihin namin na ang paborito mong dessert pwede maging source of income? Why not? Sulitin natin ang Seed Success and Cakes and Pastries business dito sa Negosyo Tayo. All the way from Calapan, Mindoro, just to share with us her business story. Kamusta po? Paano ba nagsimula ang inyong negosyo? After kasi nung college, nag-aral din ako sa cakes. After that, na-realize ko na mas gusto ko is mga baking, cake decorating. So, nag-work ako abroad din sa pastry. Tapos, pagbalik ko, sabi ko, magbe-business ako. And then, doon sa business ng parents ko, nakisingit ako dun sa resort. So, may events. So, nagpapa-order pag may mga birthdays, weddings, so mga customized cakes. And then, 2013, nagkaroon ng physical store. So, from there until now, nag-operate yung store and meron na kaming 8 stores ngayong 2026. When you were starting, ano ba yung mga major adjustments? At that time, syempre mag-isa lang ako. So, tinutulungan lang ako ng mga parents ko. Tapos, pag may mga orders, medyo lahat ako yung gumagawa. So, ngayon, medyo may mga may mga staff na. Ano yung innovation na ginawa mo to be able to stay afloat in the business? Siyempre, maraming mga trending na tapos lahat din na nakakagawa. Do you follow sa mga trend? Gumagawa din, pero meron din ako ng mga classic. Kasi yung classic ko, madami pa rin talaga, yun pa rin yung hinahanap. Since gusto ko din i-assimilate yung flavors ng Mindoro, ng Calapan, so marami kaming kalamansi. So nag-produce din ako ng calamansi cake. And if you're gonna look back, malaki ba ang natulong ng negosyong ito para mabago ang buhay mo? Oo, kasi naging independent ako and syempre yung confidence ko din kasi instead na depend lang ako sa parents ko kasi meron na silang business, meron din akong sa sarili ko. And nakikita ko din, very proud din yung parents ko sa akin, yung support nila. Naging masaya and confident din ako sa sarili ko. Kung napakatagal mo na sa industriyang ito, ano ba yung mga lessons na natutunan mo that you can share with those aspiring entrepreneurs out there if they want also to enter cake business? Sa akin kasi, yung I think nakatulong sa akin is yung focus on the quality. Kasi kesa yung pamura ka ng pamura, ganyan, mas mabuti yung quality and then source out good ingredients, good suppliers. Magkaroon ka rin ng magandang relationship with your suppliers and also with your customers. Kasi inire-refer ka na nila. Stop saying I wish and start saying I will. Yan po ang mindset ng business owner na si Annalyn Alcancia. Magkita-kita po tayo next episode para sa panibagong business story na ihahatid namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!